Pare-pareho tayong busy sa araw-araw. Trabaho, negosyo, problema. Yan ang mga hinaharap natin para mabuhay. Malamang dahil importante din naman ang mga yun. Pero malimit nakakalimutan na natin ang halaga ng buhay. Ang maging masaya sa mas natural na paraan. Sa video na to, samahan niyo ako at pupunta tayo sa malaparaisong probinsya ng Dalaget. Sa araw na to ay pupunta tayo sa Dalaget, Cebu. So sa mga lahat na nakapunta na ng Dalaget, alam nyo kung gaano kaganda doon. May pupuntahan tayo doon. Samahan niyo ako, guys. Eto na naman tayo, guys, sa labas at may pupuntahan tayo na resort na ang pangalan ay Dalaget Beach Park. From Cebu City, siguro mga 2 oras at 40 minutes bago ka makarating dito. Balita ko kasi bukod sa maganda yung lugar, hindi din daw sila mahal maningil. Kaya mas naging excited ako. So pag galing Cebu City, ang beach park ay nasa left side. Papasok ka lang dito at susundin mo lang yung espaltadong daan hanggang sa dulo. Doon pa lang sa gate is magbabayad na tayo ng entrance fee and parking. For the entrance fee, it's 55 pesos per person. Ayan, 55 pesos per person na. Ito pala, guys, yung kanilang parking, no? So bale dyan lang sa gilid ng daan. Ayan, pero malaki naman yung daan, so okay lang. So ayan, so ito yung parking nila. Dyan na yung beach. Ayan, so dito tayo pababa. So yung parking pala nila, guys, is just 20 pesos. 20 pesos only. For the whole day na yun, syempre. And meron namang ano sila dito, guys. Meron silang mga pwedeng mabilhan. Ayan, meron dyan. May water sports recreation din sila, guys. Ayan. Kayak, 300 per hour. Ayan, at andito na kami ngayon sa aming tables and chairs lang yung kinuha namin. Kasi 3 lang naman kami, tapos halos wala kaming dala, no? Parang yung dala namin baso lang talaga. Pero wala namang problema kasi dito marami namang pwedeng bilhan. Meron naman silang tindahan na pwede kayong bumili doon ng pagkain. Meron din silang soft drinks, inumin, tubig. Actually meron din silang barbecue doon. Pwede kayong bumili, at if ever meron din sila ditong mga isda, very fresh kasi dyan lang sa likod, dyan lang nila nakuha yan. And then napaka cheap lang nung kanilang mga isda dito. Tapos pwede kang bumili at ipa grill mo dito, pwede mo siya ipa-grill. Okay,
Tapos dito may mga grilling station, may free na grilling station doon sa unahan. And then meron din ditong grill station na hindi siya grill station pero grill siya na pwede mong rentahan. 80 pesos lang. So hanggat 1 to sawa na yung 80 pesos mo, di ba? So and then meron din ditong mga tindahan na merong grill. Pwede mo naman ibigay mo lang doon yung gusto mong ipag-grill, siguro isda, baboy. Tapos magbayad ka lang ng 30 pesos, 'di ba? Sulit na din 'yon. Sa kanila na din yung uling na gagamitin. So ito ngayon, yung asawa ko tsaka anak ko andun pa sa likod naliligo. So ako dito muna dito sa aming sa table namin. Dito lang. Dito lang ako muna while waiting na matapos sila kasi walang magbabantay dito Tapos bumili lang kami ng puso. 10 pesos yung isa. 10 pesos yung puso. Tapos bumili din kami ng manok. Eto, chicken inasal. I think ang bili ko dito 270 ata. 270 isang manok, no? And then bumili din kami ng isda, fresh na fish, tapos pinagrill namin. So yun, so malaki na siya, so okay na, 'di ba? Tatlo lang naman kami. Tapos bumili ako ng soft drinks, meron din sila dito, meron silang ice. So sulit na. Kompleto recados dito, guys. So ito palang table namin is nagkakahalaga yung renta ng 250 pesos. 250 pesos siya, malaki na siya, good for siguro mga 10 persons, pwede na siya. And then meron din silang malalaki. Yung malalaking cottage nila is worth 1,000 pesos. Pero malaki na siya, may dalawang ganitong tables na siya, tapos siguro mga 20 to 25 persons pwede, no? So meron dito 1,000 pesos yung alam ko, 1,000 pesos. Ayan. Tapos guys, meron din sila ditong mga water sports. Meron sila ditong kayak, no, pwede kang magrenta. I think 300 pesos per hour. Meron sila dito para alam mo yun, meron kasi talagang gustong mag-boating di ba? So meron sila dito, marami sila dito. Meron naman silang mga guide, no. Kung gusto mong gusto mong magpaturo, pwede naman. Sa ngayon kasi walang ganong tao dito ngayon kasi nga yung mga tao, guys, ngayon is nasa Cebu City kasi it's Saturday, magsisinulog sa Sunday. So lahat ng mga tao sa probinsya halos andito ngayon andun sa Cebu City para sinulog. So kami naman, mga taga Cebu City, is pumunta kami dito sa province para to take a rest and relax, no. So parang ganoon yung nangyayari. But anyway, alam mo naman ako, gusto ko adventure, gusto ko pumunta sa lugar na alam mo yun, makapag-relax. So dito naman sa Cebu marami namang ganun. So abangan niyo yan, pupunta tayo sa iba't ibang lugar dito sa Cebu. And hopefully masupport niyo ako. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, i-invite ko na din kayo sa YouTube channel ko, Papa L TV, para sa iba pang adventures and travel, no. And then sa Facebook page ko din, Papa L TV, i-subscribe niyo ako doon. Ayan.
ayan, again, maraming salamat pala sa mga nakapanood ng aking very first vlog for 2024. Maraming salamat sa inyo, and gusto ko lang mag-shoutout syempre sa mga sumuporta. Shoutout ko muna yung aking asawa tsaka sa aking anak, syempre, no? Palaging sumusuporta sa akin yan. And then syempre yung parents ko, yung papa tsaka mama ko, na always nakasupport lang sa akin, and sa mga kapatid ko. Ayan. So shoutout sa inyo, and of course shoutout ko din si Malangga. Isa sa mga kaibigan ko yan, and co-worker ko din, no, sa Mongol One. Ayan. So yan, Mamalangga, shoutout sa iyo. And then shoutout ko din pero si Kuya. Ayan, shoutout sa iyo. And thank you for the support. And of course si Jeffrey, thank you din sa pag-support, and then sa pagpanood ng aking mga videos. Sana'y nagustuhan ninyo ang lugar na pinuntahan natin sa video na ito. Palagi din natin tatandaan na panatilihin ang kalinisan sa lahat ng lugar na ating pupuntahan. O paano? Papa LTV po. Hanggang sa susunod na adventure, travel natin.